Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. So ngayon po nakita po natin recently sa ating social media account, particularly sa Facebook, ang ating post patungkol sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. So ngayon po mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama natin ang ating Nurse 1 at ang ating National Immunization Program Manager. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Cristina Cleto. So ayun po Ma'am Cristina, magandang umaga and welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hello Sir Jong, magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. So ayun po ma'am, no, just this August 10, kung hindi pa ako nagkakamali, ay nagsimula na po itong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or yung tinatawag po nating MRSIA. So syempre nandito po tayo sa isang talakayang bayan para mas malaman po ng publiko kung ano nga po ba o kung saan po patungkol yung supplemental immunization activity po na ito. Gusto lang po nating malaman kung para po sa kaalaman po ng ating mga magulang, ano nga po ba yung Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA at bakit mahalaga pong maisagawa yung ganitong klase ng activity sa ating komunidad? Sir Jong, thank you nga pala dito sa opportunity na ito na binigay nyo sa amin sa MHO sa pangunguna ni Dr. Love. Nagpapasalamat ako sa inyo na binigay nyo kami ng ganitong pagkakataon para maere at marinig ng mga karamihan ang ginaganap na MRCA natin or ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na yun na nga, nabanggit mo rin, nag-start tayo nung Monday pa. Yes po. So, ang MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ay isang vaccination campaign na naglalayong protektahan ng mga bata laban sa measles at rubella. Mahalaga ito dahil ang measles ay highly contagious or madaling makahawa. Yes po. At dahil dito, pwede itong magdulot ng mga komplikasyon katulad ng pneumonia, severe diarrhea, encephalitis at worst, pwede itong humantong sa kamatayan or ikamatay ng bata. Ang rubella naman ay particular na mapanganib sa mga buntis. Dahil pwede itong makaapekto sa mga dinadala nila, yung kanilang pinagbubuntis pwedeng maapektuhan. Kaya mahalagang maabot natin at mabakunahan ang lahat ng eligible children dito sa ating bayan. Okay po. Ma'am, can you tell us more about measles, rubella? Kasi syempre tayo ay Pinoy. May mga people na hindi sila familiar sa kung ano po yung measles at ano po yung rubella. Tama po ba? Ang measles po ba ay tigdas? Correct? Opo. At yung rubella naman po ay yung German measles. German measles. So yun po yung Yes. parang Oo. mas naririnig po natin Mm-mm. dati. So alam naman natin na medyo risky po na magkaroon ng isang bata ng ganitong klaseng sakit. And thank you so much po. Syempre, of course, through the MHO, syempre sa pangunguna po ng inyong tanggapan na nagsasagwa po kayo nitong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, kung tawagin po natin. Sino-sino po ba yung mga target na mabakunahan po ng aktibidad po na ito? Kailan po at saka saan? Syempre na-mention po natin, nag-start po tayo nung Monday. Hanggang kailan po ito gaganapin? At saka saan po ito isinasagawa? Saan po para sa kaalaman din po syempre ng mga magulang, saan po nila pwedeng dalhin yung mga bata nila para mapabakunahan? Diba? Ang target po ng MRC at 2026 natin ay ang mga batang 6 na buwang gulang hanggang bago po sila mag-5 taon. Maaari po nilang dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health centers or designated vaccination area ng ating mga barangay. Pwede rin po silang makipag-usap sa kanilang mga nurses or midwives ng barangay para po sa mga schedules. Or pwede rin po nilang i-follow yung MHO page po natin. Makikita po nila dyan yung mga vaccination post and yung mga schedules po sa mga post na ito. Ang MRCA po ngayong taon ay sinasagawa natin, katulad nga po ng sinabi natin, nag-start na po tayo noong August 10 at magtatapos po tayo ng August 28.
Okay po. So, bale po itong ang MRCA po ay hindi po siya activity lamang po ng pamahalaang lokal ng Brooks Point po, no? Kumbaga, ito po ay isang nationwide campaign para malabanan po natin ang measles, rubella. Gusto po natin pong malaman ano po yung mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng measles rubella vaccine at ano po yung mga maaaring maging epekto ng measles at rubella sa mga bata. Yes, sir. Sagutin ko lang po yung unang tanong Sige niyo, sir, po. ha? Na yung activity na po ito ay nationwide. Hindi Yes. lang po ito ginaganap dito sa atin sa bayan ng Brooks Point, kundi buong Pilipinas po ay sinasagawa po natin ito. Dalawang sakit po ang pangunahing mapoprotektahan ng MR vaccine. Nandyan po yung measles at yung rubella. Okay Para po. po sa tigdas at para po sa German measles. Mm-mm. Ang measles po ay maaaring magdulot ng mataas na lagnat, ubo, sipon at rashes at maaari rin po itong humantong sa pneumonia, severe diarrhea, encephalitis or blindness or yung pagka-bulag po pag hindi po ito Opo. naagapan. Ang rubella naman po ay kadalasang mild lang po sa mga bata. Pero pag ito po ay tumama sa isang buntis, pwede po itong magdulot ng miscarriage or pwede pong mawala yung kanyang pinabubuntis or congenital rubella syndrome sa Apo. kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pwede pong mawalan ito ng pandinig, hindi po makakita or Technically, magkaroon baka magka-problem Yes, po. magkaroon Opo. po ng problem sa puso, yung mga komplikasyon po na ganun. Kayo, ma'am, naranasan nyo na po ba magkaroon ng tigdas before? Ako, hindi ko na hindi ko na maalala na nagkatigdas ako. Pero Opo. yung anak ko, Apo. nagkaroon siya ng tigdas. Pero, fortunately, nung time na yun, ay may Mm-mm. bakuna na siya. Yeah, opo. Kaya, ang naramdaman lang ng anak ko is high-grade fever with Mm-mm. lumabas yung rashes. After that, Mm. yun, paracetamol lang, naging okay na siya. Kasi Opo. nga, bakunado yung anak Alam ko. ko, kompleto rin ako sa bakuna and I think nung grade 1, kung ma-share ko lang po, Opo. nagkaroon din ako ng tigdas. Sobrang, Mm-mm. ang lala ng lagnat. Mm-mm. Ganun. Oh, mataas Pero talaga feeling yung ko kung lagnat. halimbawa hindi po ako bakunado, baka mas mapunta pa po sa worst Yes. case scenario. So, Mm-mm. it's a reminder po sa ating mga mommies, mga parents po dyan, na as much as possible habang tuloy-tuloy po ang ating MRCA ay pabakunahan po natin ang ating mga anak sa pinakamalapit na vaccination sites. So, syempre, meron po tayong fear po. Hindi po natin maiwasan na yung, syempre, nung panahon nga po ng COVID-19 po, di ba? May hesitation po yung mga tao na magpabakuna kasi natatakot sila na baka pag nabakunahan sila, mas lumala ang sakit or baka may mangyaring masama sa kanila because sa mga previous problem na din po regarding sa vaccine. May mga magulang po na nag-aalala at may mga agam-agam tungkol po sa pagbabakuna. Ano po ang inyo pong mensahe or nais ipaliwanag sa kanila tungkol sa kaligtasan at kahalagahan po ng bakuna po ng MRCA? Sa mga agam-agam po, syempre, first, kailangan po nating pakinggan ito. Then, second po, i-educate po natin sila and hindi po tayo dapat mag-judge. Una Okay po, po. pakinggan natin yung kanilang mga concern at hindi po natin sila dapat husgahan. Ipapaliwanag po namin na maayos at simple yung mga benefits at safety po ng bakuna. Sasabihin po natin, syempre, na ang MR vaccine is safe po talaga and Yeah. effective. Dati na po itong bakuna. Ang bakuna po na ito ay naibakuna na sa mga bata nung sila ay 9 months pa lang. At nag-isang taon. Ito pong ginagawa natin ngayon ay karagdagan lamang. Supplemental siya. Yes, supplemental Okay. lang po siya. And yun nga po, katulad ng ibang mga gamot, kahit even paracetamol po, may possible side effect po na pwede nilang maramdaman. Pero, wag po sila mag-alala dahil ito lang po ay mild lamang po ito. Tulad po ng mga pananakit ng injection site, may lagnat din po, and mild rash po. Okay Mas po. malaki po yung risk or magkaroon po ng komplikasyon ang mga bata kung hindi po sila mababakunahan. Kaya mas hinihikayat po natin na magpabakuna sila. And if ever man po na may mga agam-agam, hindi pa rin po sila na ano po bang masasabi natin Kampante. dito? Kampante. Pwede naman po silang magtanong Yes. para sa kanilang mga midwives or nurses, sa kanilang mga barangay, para yung decision po na magagawa nila is base po sa tamang impormasyon. Yes. And at the same time, through their positive judgment na rin po kung tatanggapin po ba Yes nila ang po. vaccine. Pero syempre, we are hoping na sana po magpabakuna po yung mga magulang, pabakuna po nila ang kanilang mga anak para din po sa kaligtasan po ng kanilang mga anak. Paano po nagtutulungan yung Municipal Health Office, mga health center, pati mga barangay health workers at yung LGU Brooks Point upang masigurado na
maaabot ng MRC ang mga batang kailangang mabakunahan po? Ang masasabi ko po dyan, sir, ang success po ng MRCA ay kailangan ng teamwork. Yeah. Sa MHO po, sa pangunguna ni Dr. Lovelyn, ang dito po nangyayari yung coordination and yung pag-monitor po ng overall implementation Apo. natin. Sa mga health centers naman po at ang ating vaccination teams, ang nagsasagawa ng vaccination and recording. Ang mga BHW naman po ay malaking tulong sa mga pag-house to house para ma-disseminate po yung mga information sa mga magulang na tayo po ay may ganitong activity. Sila rin po yung gumagawa ng master listing at naghahanap po ng mga eligible child para makapunta po sa atin. At sa LGU po, sa pangunguna ng ating mahal na mayor, sila naman po yung nagbibigay sa atin ng mga logistics, manpower, and resources po ng, yun po, yung resource support. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan, masisigurado po natin na walang batang eligible na maiiwan. Okay po. Ma'am, question po. This vaccination drive po or vaccination activity ay free po siya, ma'am, no? Yes po, sir. Free at wala pong bayad. Ligtas, walang bayad, at kailangan lang po nila talagang dalahin ang kanilang mga anak sa mga vaccination areas para mabakunahan. So yan po, sa ating mga parents po dito, narinig po natin si ma'am. Libre po ang mga pagbabakuna po dito. So, pag-isipan po nating mabuti and as much as possible po, ipabakunahan na po natin ang ating mga chikiting o ang ating mga anak. And of course, pinapasalamatan po natin, ma'am, syempre ang mga kawani ng DOH, ang ating provincial government, and at the same time, yung ating LGU Brooks Point sa pangunguna syempre ng ating butihing Mayor Sario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano, at ng ating mga sangguniang bayan members. Atin din pong pinapasalamatan ang mga kawani ng Municipal Health Office, gayon din po yung ating mga barangay health workers na tutulong-tulong upang maisagawa ang activities po na ito, syempre sa pagsusulong ng kalusugan ng ating mga kabataan. Bago di po na po natin namamalayan ng oras, ma'am, last question na lang po, ano po ang inyong mensahe at paanyaya sa mga magulang ng Brooks Point na dalhin ng kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center at makiisa sa MRCA ngayong August 10 to 28, 2026? Sa lahat po ng mga magulang sa Brooks Point na mga batang 6 na buwan hanggang bago po mag-5 taon or 59 months, hinihikayat po namin kayo na huwag palampasin ang pagkakataong maprotektahan ng inyong mga anak. Dalhin po natin sila sa mga pinakamalapit na health center or vaccination site para po sa libreng MRCA vaccination. Ngayong nag-start na po tayo ng August 10 hanggang August 28 po. Ang bakuna po ay isang simpleng hakbang pero napakalaking proteksyon para sa ating mga anak at buong komunidad. Sama-sama po sana tayo, bayan ng Brooks Point, para sa isang Brooks Point na ligtas sa Tigdas at Robela. Bakunahan ang ating mga anak, protektahan ang kanilang kinabukasan. So yan po, ma'am. Thank you so much po. And of course, we would like to also thank our Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn R. Sotoza, sa pagkakataon po na maakapanayam po kayo patungkol po dito sa ating isinasagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. And yes, ma'am, we hope po na sana mas marami pa pong mga bata ang mabakunahan para syempre sabay-sabay po tayo patungo sa isang ligtas na bayan ng Brooks Point. Thank you so much po, ma'am. Salamat din po, Sir Joe. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.